Good day guys, so long time no see. Medyo busy tayo kaya hindi tayo ganong nakagawa ng video. Ngayon meron akong mapakita sa inyo regarding dito sa alternator. Kasi nga maraming nagko-convert ng alternator. Ngayon, ang problema wawala sa alignment yung belt. Inahabol kasi nila yung upgrade ng pinaka amperes ng alternator. Ngayon, meron pa akong customer dito, gusto niya ibalik namin sa stock o ibalik namin sa dati yung kanyang alternator dahil nga nawala sa alignment yung belt at bagong bili niya sa sasakyan, gusto niya balik namin sa dati. Pakita ko sa inyo. Okay, so yan. So ito nga yung alternator na nakakabit sa kanya. Yan. So ang problema kasi wala sa align yung alternator niya. So yung belt mas madali siya mapudpud o mas madali siyang ma-wear, no? O malaspag. Ngayon ang gusto na may-ari ibalik namin sa dati. So nakakuha ng surplus na original na alternator. Yan ang kakabit ko ngayon dito. Ngayon pakita ko naman sa inyo kung ano yung difference nila. So ito, nag 110 amperes. So tumaas yung amperes niya. Pero nawala sa original yung alignment. Yan yung ginagawa. Mga convert, nilalagyan ng bakal dito. So dito may bolt. And then ito yung bolt na haba. And then ang nagbago pa dyan, yung live niya, yan, dito. No? Originally, nandito. So makikita nyo mamaya yan. After ko mapalitan, makikita nyo kung saan napunta yung mga wire na to. So nasa likod na siya. Yan. So ang hinahabol dito na mayari, yung alignment ng belt para hindi malakas sa belt. Kasi nga medyo mahirap palitan ng belt yung Nissan Urban. No? Okay. So ngayon, papaklasin ko na yan. And then, tignan natin mamaya kung anong itsura ng original na alternator.
Okay, so ito na ngayon tinanggal natin. Yan. So ito yung ipapalit. Ha? Ito yung original. Yan. Yan. Ito nilagay lang to para makabit. So hindi natin alam kung anong dahilan bakit na ito nakabit. Pwede nga nag-upgrade sa amperahe. Ang problema lang nawala sa alignment. So yun ngayon yung gagamutin namin, yung alignment. Ngayon nakita niyo may kalawang. Dapat bago ikabit yan, kailangan linisin para hindi kainin yung belt. So makikita nyo nandito yung top. Ito yung sa loob, sa block. Nandito yung live wire. So nasa malapit sa block ng live wire. Dito, ito yung top. Ito yung live wire. So safe siya, wala siya malapit sa block kasi ito yung original. Okay, so kakabit natin ngayon yan at tignan natin kung anong pagbabago sa alignment. Okay, so dito yung bracket original, so hindi natin babaguhin kasi pag binago mo yan, bukod sa mawawala sa align, mawawala yung tibay. So hindi naman binago, sasalpak ko ito. Okay, so ayan na. Nakabit na natin. Stuck yung bracket. Yung pwesto ng live wire nandito na. Kanina nandun. Yung alignment ng belt pantay na. So, papalitan ko na lang ng drive belt yan. Isang set. Ayan. So, nabalik na natin. So, yung adjustment niya nandito na rin. Nawala na yung mga bakal dito na nawala na yung bakal dito na dalawa yung magiging bolt dito sa dito. Okay. Okay, so ayan. Nakabit ko na. Napalitan ko na ng drive belt. Tuwid na. No? So all stock lahat ng bolt maliban dito kasi nawala na. Yung
14mm ang ulo, pero ang dito yung ano, yung thread. Yan. Okay. So ngayon, testingin na natin kasi surplus. Hindi natin alam kung gumagana. Kailangan mag-indicator. Yan. So may indicator yung battery. Start natin, dapat mawala. Okay. Yan, nawala. Again, charging siya. So manual natin. Charging. Ha? So goods ngayon yung battery, yung alternator natin. Ayan, nakita mo? Nakita natin sa may-ari. Ngayon, pagka nabalik mo sa stock, nandyan yung quality. Uwi na ulit.